Sabi kanina ni Renilda, meron lang katatapos lang ng lindol. They're probably having difficulty trying to connect. So we're praying for their God will provide the way for them to join us kahit ma-late. Signal, internet, power, let that be in the hands of our good God. Good evening, everyone. Thank you for joining our third series on time and eternity. So we are currently dwelling on one of the things presented by Ecclesiastes, yung isa sa pinaliwanag sa atin from chapter 3 that there is a time to speak and a time to keep silent. Let's share the scripture. Natin. So I hope you also have, meron din kayong physical Bibles on your lap, on your desk, on your table, para ma-check nyo rin ang scripture. So it's always good to consult the physical Bible. Although we'll be sharing the screen with one another. So time and eternity. So God set eternity in our hearts so that we will always be reminded para hindi tayo mawala sa ating focus, lalo na sa mundong ito, maraming offer, maraming attractions. Sometimes we can be drawn, we can be may stuck tayo sa mga temporal things na binibigay ng mundong ito. Talaga naman napaka-attractive. So if we're not careful, we will set aside things that are eternal and we'll be more focused on things that are temporal. I'm not saying hindi natin sinasabi na hindi na natin asikasuhin ng mga temporal na bagay. Kalamukha ng pamilya, relationship, education, trabaho, those are still necessary, but we should never neglect or lessen the importance about eternal things. So anytime po, you can interact, you can ask question, you can add. Let's read this beautiful Ecclesiastes 3 about everything. Sabi dito, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sabi, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, our topic for tonight. Okay, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Okay, the question these are actually two questions. So when is the time to be silent? Or when is the time to speak? So we're continuing what we have started last week kasi hindi natin natapos yung when is the time to be silent. Okay, according to this beautiful scripture, Proverbs 21:23, ang sabi, those who guard their mouth and their tongues keep themselves from calamity. So yung pag pinigilan natin ang bibig natin ng ating mga dila, magsasalita lamang tayo kung kailangan, nararapat at naaangkop sa sitwasyon sa mga tao. Kung yun ang ating magiging gabay,
So we're not being stopped from speaking. Actually, the Bible says that we go out there and proclaim the gospel. So in proclaiming the gospel, in going out there, we are supposed to speak. We are supposed to say to use our mouth and our tongues. But the Bible is full of guidance and principles and precepts about talking too much. We are being warned, being guarded, being commanded not to say things or not to be focused on or our mouths, our tongues, our lips, yung mga bagay na marami kasi sa mga tao nadadala ng kanilang mga sinasabi. Mas na nagagamit nila ang bibig nila kaysa sa kamay or sa paa o maging sa puso. Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Maraming napapahamak, maraming nalulusong sa problema dahil sa mga loose words na lumalabas sa bibig nila. Itong Proverbs 21:23 ay ang warning about calamity is not only from the speaker. So kasi pag ang isang tao ay loose ang mga words, careless sa kanyang pananalita, pwede siyang makapagdulot ng destruction, ng problema, ng sakit, or whatever calamity sa kapwa at sa sitwasyon at sa problema at sa relasyon. So we need to be nabantayan ang ating bibig. Sabi diyan, huwag isara pero bantayan mo. Okay? Those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. This is a wonderful, wonderful reminder. It's a reminder and also a command. So para makaiwas tayo sa mga problema na hindi naman dapat, bawasan natin. Let's be silent. Let's sara natin ang bibig natin kung hindi nararapat. Kaya tandaan po natin, kung hindi nararapat, hindi naangkop ang ating sasabihin, hindi makakatulong, hindi makakapag-encourage, then let's just keep silent. Yung Proverbs 17 naman, ang sabi, a truly wise person uses few words. So again, sabi, bantayan natin ang bibig natin. Ito naman, ang sabi, use few words. Ang isang tao, hindi pala salita, nagsasalita lamang kung kailangan at ay wise daw siya. A truly wise person uses few words. Di ba napapansin nyo ang mga nagdudunong-dunungan, yun pa ang mas mas masalita. Ang mga tao daw na talagang mataas ang pinag-aralan, maraming information, maraming revelation, even insights about the scripture, about spirituality, they use few words, or ang ibig sabihin, nagsasalita lamang kung kailangan magpayo, magbigay ng encouragement, mag-exhort. Okay? At napipigilan din ang kanilang emotions, maging ang kanilang galit, ang kanilang hindi magandang pag-uugali na pwedeng lumabas. Okay? So a wise person, an understanding person ay nagtitimpi at nagbabawas ng mga lumalabas sa kanilang bibig. Ito pang maganda yung verse 28. Ang sabi, kahit hindi mo alam, kahit kukunti ang alam mo, kung ikaw ay tahimik, magiging maganda ang view sa iyo ng tao. Sabi kasi, even fools are thought wise when they keep silent. With their mouth shut, they seem intelligent. Kasi nga, di ba, ang isang tao pagka salita ng salita, careless sa sa mga words niya, minsan lumalabas at siya mismo ay bumabalik ang mga sinasabi niya at siya ay na-expose. Halimbawa, nag-i-introduce siya ng mga subject, nag-i-introduce siya ng mga debate, ng mga kwento, pero minsan pagka mali ang information niya at hindi siya talagang speaking from actual evidence or fact, minsan lumalabas na hindi niya talaga alam. Okay? So it's good to use few words,
and to be silent, and that will also express our understanding at saka wise tayo. At saka daw, ang tingin sa tao, ng tingin ng tao sa atin ay mga intelihente tayo. Ito po ang mabigat, susunod na verse. Sabi sa Proverbs 10:19, when there are many words, sin multiplies. Sin abounds. Dumadami. But the one who controls his lips is prudent. Kung iisipin natin talaga, ito ay very serious at profound ang sinasabi. Ang masalita daw, maraming sinasabi, ay nagdudulot ng mga kasalanan at ang mga kasalanan na yon ay nagmumultiply, nagpapatong-patong. Okay, so analyze natin itong maigi. Ang taong maraming sinasabi ay nagtutulak, nag-i-introduce, nag-i-insinuate, nag-uumpisya ng mga kasalanan at nagmumultiply pa yon. But the one who controls his lips is prudent. Ang nag-iingat sa kanyang bibig ay maingat daw, prudent. Okay. So let's have some interactions here. Ano sa palagay nyo ang maaaring mga kasalanan na maging produkto, maging prutas ng masyadong masalita? Hindi naman kailangan magsalita. Gusto lang maraming sinasabi, maraming pinupuna, maraming pintas, maraming comments sa mga bagay, sa tao, sa relationship, sa sitwasyon. So anong mga nakikita nyo, naiisip nyo na maaaring magdulot ng mga kasalanan? Ano yung mga kasalanan na yun na naisip nyo connected sa pagiging masalita ng isang tao? Yung pagiging hindi mapigilan ang kanyang bibig. Anyone? Meron kayong naiisip? Anyone who thinks na papaano niyo makikita ang sitwasyon dahil maraming sinasabi, kung ano-ano ang lumalabas na problema? Pwedeng naglalay po yung person, nag-create ng mga lies pag sobrang salita, tapos meron din yung nakakapag-provoke na ng anger sa ibang tao, or pwede ring puro mga paninira. Ganun po. Very true, very true. Nagpo-provoke ng ng mga tao na paninira at lie, sabi nga ni Tiona. Kasi nga, pwede yon, posible, napaka-posible na isang taong masalita o madaldal, minsan para maging bida siya sa mga kwentuhan o sa mga social gatherings, kahit hindi na totoo, kinukwento na niya. At gossip, sabi dun sa comment. And that is very true. Gossip, nag-uumpisa ng away, kasinungalingan, para lang bida ka sa usapan, maski mga hindi bagay na totoo ay iyong ikukwento. Okay. Yung iba naman po, ano pang iisip nyo na problema o kasalanan? Kasi sabi ng Proverbs 19, when there are many words, sin multiplies. Or when there are many words, ay maraming nagiging problema. Basahin natin to sa Tagalog. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Yan. Ano ang nagiging kasalanan o maaaring posibleng makumit ng isang taong masalita? Hindi lamang sa sarili niya, doon din sa kapwa niya or sa sitwasyon. Okay? So meron tayong gossip, lies, nagpo-provoke ng kung ano-ano. Gossip, reklamo, yap. Wala na tayong interaction. Okay. Kung slander, ano po yun? Ito ka lumagpas tayo. Meron kayong ano? So, when there are many words, sin multiplies, but the one who controls his lips is prudent.
Okay, so baka magulat kayo. Tama yung sinabi lahat. Gossips, reklamo, kasinungalingan, po-provoke. Ito ang mga posibleng mangyari kung nagsama-sama ang mga masalita, madaldal, hindi mapigilan ng mga bibig, ang mga labi, ang kanilang mga dila. Okay? Tignan nyo kung tama ito. These are only some, ha? Hindi pa lahat-lahat ay na-capture nito. Okay? So ang sabi ng Proverbs, when there are many words, sin multiplies. Ang taong masalita daw ay madaling magkasala. Okay. So kung maraming salita, this could be the products. Lies, arrogance, gossip, doble pala yung arrogance, exaggeration, false report, destructive words, nagdudulot din ng anger, kaya nag-aaway-away, discouragement, fear, doubt, unbelief, suspicion, accusation, falsehood, hatred, bitterness, revenge, malicious thoughts, hopelessness, wrong guilt, division, faction, ill feeling. Pwede rin magdulot ng court case, nagkakadimandahan kasi kung anong masasakit na salita ang sinabi. Murder, na-provoke siya, nainis, nagalit, napunde. Okay, divorce. Ayan, sa mga mag-asawa, it can cause, kung di maingat sa salita, disrespect sa mga employer, employee, magulang, anak, dishonor, secrets. Ang mga secrets ay nilalabas. Broken promises, covetousness, immorality, yun, mali spelling, perversion, yung mga kabastusan, malalaswa, backbiting. It will cause backbiting. So makita nyo, these are only example na sinasabi ng Proverbs sa 10:19 na magmumultiply kung masalita. Okay, so let's have some more interaction. Paano nagdudulot ang makaisip kayo ng sitwasyon na isa dito ang magiging result? Kung na-experience nyo na or maaari nyong makita na pwedeng mangyari. Mukha nga ng divorce. Ang mga mag-asawa na hindi maingat sa salita nila, nag-uumpisa ng away kasi matitindi ang mga lumalabas na salita. Dahil doon, it can lead to divorce. Okay. Anyone po makaisip ng sitwasyon at i-connect natin dito sa mga posibleng kasalanang lumabas dahil sa pagiging masyadong masalita. Gossip, alam natin ha. Gossip, masarap pag-usapan ang buhay ng iba. Lalo na sa mga social gatherings, sa pag nagkita-kita ang mga magkakaibigan. Arrogance. Arrogance ay gusto mong maging bida ka, mayabang ka. Arrogante ka, binababa mo, minamaliit mo ang iba. Masarap na topic sila sa sitwasyon. Yung mga nangyayari sa buhay nila ang kinukwento mo. Pastor. Jeff, sorry, Pearl. Yung sa work po, pag kasi lahat naman po tayo usually napapagod sa work, ganun. Tapos pag break time, yun, nag-uusap-usap ang mga workmates, yung mga workmates natin, tayo. Doon kasi lumalabas yung mga reklamo sa trabaho, yung mga nakikitang mali sa mga employees or sa employer or sa ganun. So, nagbibigay siya ng discouragement sa ibang mga ka-workmates mo, napapaisip din yung ibang, ay oo nga So, ganun din ang nangyayari, parang nagta-tandem ng kayong lahat, parang discouraged na kayo sa buong employer, sa workplace niyo kasi ganito nga, ganito, ganyan. Instead na gratefulness yung lumalabas
sa bibig, parang yun na nadi-discourage ang buong workforce. Buong Yun po team, yung buong madalas na division, buong department, yung mga gano'n. yun yung Oh. usually nangyayari sa work. Oh yeah, that's very true. Yan, kahit sa trabaho, pag minsan napagalitan lang ng manager. Tapos yung manager ngayon, kalat mo na sa buong ano mo, sa buong sa other employees. Ganon. Kasi nga nagalit ka na ano ka lang, na sermonan ka lang. So it is true. Sa trabaho, pag hindi natin pinigilan ng bibig natin, it can cause, hindi lang yun, pag nalaman pa ng iba, and it may lead to your dismissal. Diba? Kung ikaw ay masalita, marami kang sinasabi against the management. Pag nakarating sa kanila yon, masamang ano yun, masamang implikasyon sa inyo, sa sarili mo. Ano pa naisip niyo po? Let's share for a few minutes. Ano ang makukunik nyo mga kasalanan when there are many words, and sabi, sin multiplies, but the one who controls his lips is prudent. Okay? So nakita natin ang divorce, division, wrong guilt. Pag marami kang sinasabi sa isang tao na wala naman sa Biblia, pero parang kinukondem mo siya, ini-small mo siya, it can cause na matakot siya, magduda siya, mag-doubt siya sa sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Biblia, nagkakaroon ngayon siya ng wrong guilt na meron siyang ginawa na hindi naman talaga kino-consider na masama o kasalanan, pero sa pagpipintas mo sa ginawa niya, karoon siya ng wrong guilt. Suspicion, kaya nga nagkakaroon ng mga suspicion kasi marami kang sinasabing inumpisahan mong bagay. Alam mo ba si ganito ay ginagawa yon. Baka hindi yan Christian o baka hindi yan baka yan ay hindi pa born again. Ganon, nagbibintang ka na ngayon. Okay? So these are the things po. Malicious thoughts, ill feeling, yung murder can lead to hatred. Pag matinding-matindi na yon, it can lead to murder. According to the Bible, murder does not have to be done physically. You can harbor bitterness in your heart, and you are also already committing murder in your heart. Faction, division, kaya man nag-aaway-away sa church, sa mga pamilya, yung po talaga ay totoo ang sinasabi ng Proverbs 10:19. So let's tumulong tayo sa sitwasyon, huwag tayong maging problema, kundi magdulot tayo ng solusyon sa mga pag-aaway. Huwag na nating gatungan pa. And the best action in situation is sometimes is to remain silent. Okay? Ang sabi sa Proverbs 15:4, gentle words are a tree of life. A deceitful tongue crushes the spirit. Yon, ito ang ang isang mga salita natin ay pwedeng magbigay ng magandang prutas sa sitwasyon o sa tao o sa relationship, or kung lalong-lalo na, ang sabi nga dito, deceitful tongue, hindi totoo yung sinasabi mo. It crushes the spirit. Ibig sabihin, nanglulumo yung tao, nanghihina, nawawala ng pag-asa. Okay? Bibigyan ko ng halimbawa. Kung halimbawa, ang isang tao na sinasabi mong, halimbawa, whether Christian siya o hindi siya Christian, kung ang sinasabi mo sa kanya, alam mo kapatid, wala ka ng hindi ka na mapapatawad sa ginawa mo. Wala nang pag-asa. Hindi ka na abot sa grasya ng Diyos. Okay? So you can crush the spirit of that person. So hindi na siya lalapit sa Panginoon. Hindi na siya hihingi ng tawad kasi sinabi ng dila mo na wala na siyang kapatawaran sa ginawa mo. It can also cause him sa pamagitan ng salita mo na gumawa ng hindi maganda. Paano kung dahil sa sinabi mo sa kanyang wala na siyang pag-asang patawarin pa ng Diyos at ng tao, ay
magpakamatay na lang yon kasi hopeless because you crushed his spirit. Ibig sabihin, ang spirit, it addresses the emotions, the feelings ng taong yon. So we need to be careful. Maingat na maingat. Okay? Gentle words. Pwede naman tayong mangaral, magtama ng kapwa natin, ng karelasyon natin, asawa, kapatid. Pwede tayong mga twiran, pwede tayong mag-disagree, pwede tayong maglabas ng mga katuruan sa Biblia kung ang tono natin ay to restore or done in love. Kaya totoo itong first part ng Proverbs 15:4. Gentle words are a tree of life. Kaya nga, kahit totoo ang ipapangaral natin, totoo ang sermon natin, totoo ang correction natin, if it's not done in love, it's not in a gentle spirit. Ang gusto mo ay talagang ibagsak na yung taong yon. Okay? So, ang goal natin sa pangangaral, pagka-counsel, pagtatama, even in rebuking, kasi rebuking is instructed by the Bible kung kailangan mag-rebuke tayo. But we can use gentle words. But we're not saying na magiging it's 100% guarantee kahit minsan kasi pag gentle words ka na, tama ang tono mo, tama ang iyong timing na ginawa, minsan hindi pa rin nagsisisi yon. Pero ang sinasabi ng Proverbs 15:4 ay ang likelihood na maganda ang mangyayari kung gentle words ang iyong ginagamit, the likelihood ang magiging resulta ay mas marami kang mapapagaang sa kaniyang sarili, sa kaniyang kalooban. Okay, so let's be mindful sa inaalisan natin ng hope, inaalisan natin ng pag-asa, discourage natin ang isang tao sa pamagitan ng words. So this is Proverbs 15:4 is again reminder for all of us kung ganito ang mangyayari, kung ika-crush mo lang ang spirit niya, kung aalisin mo lang ang encouragement, walang encouragement, walang hope, dating nakapuri-puri sa sasabihin mo, then this is what Ecclesiastes 3 is telling you and me. It's time to simply be silent. Hindi lang tayong magsalita. Okay? So we're talking about tonight, when are those moments na kailangan tayong magsalita? Well, there are scriptures na i-remind tayo ngayong gabi para we need to be careful. And if it's needed, just don't say nothing at all. Sara natin ang bibig natin. Hawakan natin ang dila natin. Talking about dila, the next scripture relates to our tongue. Ang tongue daw natin ay isang bahagi ng katawan natin na napakahirap kontrolin. Mahirap supilin. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang buhay, magdudulot ka ba ng buhay o magdudulot ka ng destruction, hopelessness, despair dahil sa dila mo? Or it can literally cause someone to kill or end someone's life simply because sa mga sinabi natin. Death and life are in the power of the tongue. Ito po ay isa sa mga nakakatakot na mga verses sa Bible. And this is true because God would not lie in causing this to be written on the scripture, to be recorded in the scripture, pero hindi nangyayari ito. It happens. Okay? So let's pause for a few moments. Let's see kung ito ba ay nangyari na sa inyong sitwasyon
nangyari na sa inyong buhay? O meron na kayong nakita na napakalaking problema ang naganap dahil hindi maganda ang lumabas sa bibig sa pamamagitan ng dila? Okay, let's share some experience of ours or someone else's experience na pwede yung i-share without mentioning name, na dahil sa hindi maingat na salita, the tongue of that person cause death, destruction, separation, nagkahiwa-hiwalay, be it a church, family, friends. So anyone would like to share? Wala? So madali. Pastor, pwede muntik, Sige, Pastor, muntik. Okay lang? sige Rob. Yes. Nangyari po to yung 3 months pa siguro yung church o 4 months. Kami po nila Blob, yung sabi ko sa kanya, yung sa media po to eh. So parati siyang galit kasi matagal daw yung setup, ganon. Sabi niya, ganon. Sabi ko na hindi naman ako nag-sign up nito eh. Sabi ko kung may ano yan, papalit, bigay ko na. Sabi ko, then nakabigay po ko ng salita sa kanya, ikaw, sabi ko, kaya mo bang ibigay o nalulok ka na dyan? Yun sa kanya, so sabi ko, baka sumama ka lang sa church na to kasi gusto mong magtugtog, kumanta, ganun. So, yun po, medyo hanggang ngayon po, tuwing nag-aaway, medyo masakit daw yung loob niya kasi parati daw ano yun, bumabalik sa isipan niya po. Naalala So, niya yung sinabi yun po. mo. Oo. Yes po, parati pong naalala niya, ganun. Yun lang po. Yeah, so makita natin totoo. Lahat naman tayo ay mag-agree na ang masakit na lumalabas dulot ng dila natin na parang apoy ay magkokos talaga ng discouragement. Kamukha nga kinukwento ni Rob. Hanggang ngayon, naaalala ni Lablab yung mga masakit na sinabi niya noon. Kaya ting mag-aaway sila, nabubuksan o nauungkat uli. Sino pa po ang gustong mag-share nito na magpapatotoo na ang Proverbs 18:21 ay talagang tunay na tunay? Pag hindi iningatan ay ang dila ay parang apoy na sumusunog, ng nakakapaso, mahapdi, masakit. Gossip, Pastor. Gossip, Sa yeah, mga- it can relate to Proverbs 18:21 din yun. Yeah, that's correct. Oh, sa mga babae, normal, natural naman to eh. Kahit nga sa mga lalaki din. Nung hindi pa tayo Kristiyano, malakas tayo dyan sa gossip. So, hindi lang naman siguro, parang lahat naman tayo naka-experience na nag-aaway ang magkakaibigan dahil sa mga nasabi nating walang katotohanan or minsan may katotohanan pero dapat hindi na ilabas. So, ilang beses ko na yung nagawa and nung na-born again ako, yun talaga yung pinakaunang pinutol ng Panginoon sa akin. And every now and then, andun pa rin yung tendency to gossip pero may iba na ngayon kasi may banal na espiritu na laging nagsastop sa'yo na to do it hanggang sa parang napuprune ka na sa area na yun. Yun po. That's true. Kaya ang ano natin, let's control ang dila natin. Napakarami pong scripture. Kung talagang hahanapin nyo, isasaliksikin nyo ang Bible, ang daming sinasabi about the gossip, sabi nga ni Pearl. Yung dila, ang control tongue, yung bibig, yung labi, words. Pag hindi talaga natin pinag-ingatan, it will cause death imbis na life. Dapat buhay ang lumalabas sa ating bibig. Yun ang nagtutulak sa atin na ma-encourage ang kapwa natin. Otherwise, kung hindi nga maganda, masakit, mahapdi, nakakatusok, nakakapaso ang sinasabi natin, sasabihin natin, then that is one of those times na we just simply remain
silent. Merong scripture na sinabi um, si James na although mahaba ito, pero talagang inaddress niya ang problema ng dila. Sabi sa James 3, from verse 3 to 8, sabi, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take sheep as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and itself set on fire by hell. So, makikita nyo, ang dila ay ikinumpara sa parang isang apoy na nakakasunog, nakakapaso, nakakamatay. Ganon kung hindi natin kinokontrol ang ating mga dila. So again, going back to the heading of the subject tonight, it's time to simply be silent. Sabi nga, ang kabayo nga na nakokontrol ng isang maliit na bagay, ang barko, maliit na rudder, ang sunog ay nag-uumpisa sa maliit na spark. Okay? Verse 7, sabi, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. So lahat yun, natuturuan natin na napapasunod natin ang mga hayop. Verse 8, sabi, but no human being can tame the tongue. So in other words, lahat tayo ay nadaples ang ating mga dila. Lahat tayo, sabi, no human being can tame the tongue. Meron tayong mga loose words, discouraging words na nabitawan. Kaya nga, ang daming reminders, ang daming utos, ang daming verses sa scripture telling us to be careful with our tongue. Okay? So everyone has committed a sin using his or her own tongue. Sabi pa, it is a restless evil. Hindi daw mapakaling kasamaan ang lumalabas sa bibig kung hindi natin talaga i-control. Full of deadly poison. Wow, ang bigat ha? Deadly poison. Verse 9, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Yun ang matindi. Which is napaka-totoo na. Totoong-totoo. Kasi isa lang ang dila natin, isa lang ang bibig natin na ginagamit natin para purihin ng Diyos, dasalan siya, tawagin ng pangalan niya. But, sabi dito, the same mouth, the same tongue ay ginagamit natin para alipustahin, murahin, i-curse, alisan ng pag-asa, alisan ng hope, crush the spirit of our fellow human being. Okay? Who have been made in God's likeness. Sabi, verse 10, out of the same mouth come praise and cursing, and out of the same mouth ay lumalabas ang dalawang bagay magkasalungat, ang papuri at ang pagmumura. Lumalabas daw sa iisang bibig. Ang sabi dito ni James, stern warning, my brothers and sisters, this should not be. James, the brother of our Lord Jesus Christ, is giving us instruction through this book, the book of James, especially chapter 3. This should not be. So let us not use our mouth to curse,
to be the source of fire, giyera, away, pag-aalitan. At ayan, ang nagsasabi po, sabi ng scripture, wala pang taong nakapag-tame ng kanyang dila. We have committed something, said something about our at ang nakakatakot. Kaya ang sabi talaga ng Proverbs 18:21, which is true, aided by this graphic photo na parang ganyan talaga ang itsura. Ganyan talaga in-express ng dilang, hindi mapigilan, mahapde ang sinasabi. So again, going back to Ecclesiastes 3, kaya mabuti pa, just remain silent. Huwag na tayong magsalita. Okay, so the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ibig sabihin, kung ano man maging dulot ng iyong salita, whether yun ay encouragement or discouragement, whether it's life or death, ikaw daw ay makikita mo ang prutas. Ikaw ay may partisipasyon doon. Parang kinain mo ang prutas ng iyong sinabi. Okay? Those who love it will eat its fruit. So, ikaw ba ang aani ng mga prutas ng iyong dila ang dinulot lamang ay kamatayan, paghihinagpis, kalungkutan, separation, pag-aalitan. Okay? So, it's time to be silent. There is a time to speak, and these are those moments that we are instructed po. The Bible is not pleading you. Hindi nakikiusap sa iyo at hindi pinapakiusapan ako. We are being commanded. A charge is given to you, a command, an order to tame our tongue or control our tongue, to seal our lips, never say a word, simply shut our mouth or close our mouth. Don't say anything. Ang isang dila po na death lamang ang binibigay or kamatayan lamang ay binibigay ay kung ito ay nagdudulot ng criticism. Kung ang sasabihin natin ay para i-criticize ang isang bagay, ang isang tao, ang sitwasyon, then we simply being told to keep silent. Okay, ano ba ang criticism? Ang criticism po ay ang hinahanap mo ay yung imperfection, yung puna, yung negative, yung hindi maganda. Okay? So, meron kang comment sa isang bagay, sa isang tao, pero ang pinupunterya mo, ina-address mo ay yung pangit, yung kulang, yung pagkakamali, yung shortcomings. Then it is criticism. When your words are just expressing criticism from you, then it's time to simply remain silent. Second, when it is causing discouragement, then yes, it's a tongue full of evil. It's like a fire. If you are only causing discouragement sa tao, imbis na lalo siyang lumago sa kanyang pagiging Kristiyano, lalo siyang matulak na tumakbo sa Panginoon, tinutulungan mo siya to go and run to God, not away from God. Kahit marami siyang problema, binibigyan mo siya ng mga scriptures, magagandang payo, na wala kang maidulot sa kanyang problema, then your words of encouragement ay maganda. And it's true. Sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? So if it's criticism, if it's discouragement, just remain silent. Number 3,
If it's only gossip, chismis, yun lang ang sasabihin mo, ay huwag ka na lang magsalita. You are actually being commanded by the scripture not to gossip. Ang sabi po, binigyan din ng warning. Gossipers are one of those sinners, or one of the list of sins na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Murderers, gossipers, adulterers, immorals, kasama po kahilera ang gossip. So if it's a gossip, if it's discouragement, if it's criticism, then it's time to simply remain silent. And next, if it will cause slander. So ang gossip po ay, sino makakapag-differentiate ng gossip at slander? Para kasi silang pareho, no? So ang gossip po ay pwedeng totoo ang sinasabi mo, pwedeng hindi totoo. Simply, you are passing information or passing secrets or passing something na hindi mo naman dapat sabihin sa isang tao. So kahit totoo yung sasabihin mo, kung hindi dapat ikwento, ipasa, ibulong sa iba, then the Bible is telling you, remain silent. So ang slander naman po, ang purpose ng slander ay ibagsak ang reputasyon ng isang tao. Yung slander, inilalabas mo ang problema or masasakit na bagay para siya ay ma-destroy mo ang reputation niya. So slander yon. Ang gusto mo talaga ay maraming mainis sa kanya, maraming magalit sa kanya, mawalan siya ng trabaho or ang lahat ng tao will turn against him. That is slander, a very dangerous sin na dinadulot ng ating bibig. So ang sabi ni Jonah, slander, sirain ang pagkatao o reputasyon ng isang tao. Yon, tama nga yan, reputation. So if your aim is to destroy someone's reputation, whether kahit konti lamang, kahit kapiraso lamang, slander, then you just don't say anything. Don't say anything at all to slander someone. Okay? And another one, kung ang sasabihin mo ay magdudulot ng puot, galit, away, rage, then you simply remain silent. So wag ka na magsalita. Kung ano man dito, kung magdudulot ng galit, away, slander, gossip, discouragement, criticism. Okay? So these are some of the things na dapat na pigilan na lang natin ang ating bibig. Okay? Kaya nga ang ano nun, reminder nito ay napapaloob sa Ephesians 4:29. Ang sabi, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yon. So, ang sabi, do not. It's a clear na sinasabing wag. Wag mo ituloy. Kung naumpisahan mo na, wag mo ituloy. Kung binabalak mo, wag mo nang umpisahan. Do not let any unwholesome talk. Ano ibig sabihin ng unwholesome talk? Yung hindi ka puri-puri, walang maidudulot na tulong, benepisyo, encouragement, kahit yon ay nakakatawa. It's funny, but it's still unwholesome. It's funny dahil binagsak mo ang isang tao
ang kapwa mo, nakakatawa, kung ano man yung nagdulot sa'yo para pagtawanan siya, it's still unwholesome talk. So, coarse joking, mga masasamang mga biro para makapagpatawa ka lang ng tao, ikaw ay lumabas na bida. Ephesians 4:29 is a great reminder. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Okay? So the Bible does not prohibit yung humor. Okay? Yung mga humor ay hindi naman sinabing huwag ka na magpatawa o yung mga bagay na para matawa ang mga tao. Okay? Hindi naman sinasabi. Ang sinasabi ng Bible, yung mga coarse joking or mga unwholesome talk, whether it will cause laughter or tears, do not let any. Ibig sabihin ng any, maski ano, Tagalog, Ingles, Chinese, ano man ang ini-express, sino man ang inaatake mo, babae, lalaki, bata, matanda, Pilipino, Amerikano, Russian, do not let any unwholesome talk, do not let anyone be the subject of your unwholesome talk na lalabas sa iyong bibig. But only what is helpful for building others up according to their needs. May I remind everyone nga pala, the Bible is, so far, ang nababasa natin sa mga scripture, it talks about our mouth, our tongues, our lips, our words. Okay, this also addresses the way you communicate via SMS, Viber, Instagram, Facebook, kasama po yon. So, although it's saying talk, say, speak, ganun din po ang sinasabi ng Romans 4:29. Do not let unwholesome post, do not let unwholesome text come out from you. Do not let unwholesome picture or anything to come out or for you to cause to be posted on any social media. Okay? So, hindi natin pwedeng katwiran. Sabi naman ng Bible, huwag sabihin eh. Huwag sabihin, huwag bigkasin. So, ipopost ko na lang. It is the same implication po. The same application and implication. Our post. Okay? Kahit hindi mo sinabi, it addresses the same thing. So, ang gagawin natin, ang ipopost natin, sasabihin natin, bibigkas natin, i-share natin ay, ang sabi dito, only what is helpful for building others up according to their needs daw. So, if that person needs counseling, yes, say something to that person. If that person needs rebuking, correction, then say something to help him be restored, be forgiven, be built up again para makabangon siya sa kanyang pagkakamali. At hindi lang yung sinasabi mong tao, para din daw yung mga nakakakinig. Sabi that it may benefit those who listen. Sometimes you're addressing a person kahit kayong dalawa lang ang nag-uusap, pero dahil ang pag-uusap nyo ay maaaring madinig ng iba at stumble sa kanila or maka-cause ng discouragement. Walang madudulot na benepisyo sa kanila. Ang sabi, be silent. Ephesians 4:29 is, if you're gonna let unwholesome talk, if you're gonna destroy someone, if you're gonna slander someone, if you're just gonna gossip, ang 4:29 is also implying just be silent. Alam nyo, ang mga taong wala kay Kristo, ang mga hindi pa born again, merong magandang description na ibinigay ang Romans. Mga sinners. Ito dapat ay hindi nangyayari sa mga Kristiyano. So Romans
the book of Romans address the situation o mga ginagawa ng mga makasalanan. Okay, tignan natin. Sabi sa Romans 3:13, their talk is foul, talking about unbelievers, sinners, like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. Snake venom drips from their lips. Okay? So kung babasahin niyo po ang Romans 3, ang kinakausap doon ay ang mga sinners. Okay? So, hindi dapat nating pahintulot, mangyari, idulot na ito ay nangyayari among Christian. Ang usapan ba natin ay foul? Ang topic ba natin ay foul? Ang lumalabas ba sa bibig natin ay foul? Ibig sabihin, masakit. Or hindi tama, mahapde. Or ang sabi, ang baho, like stench from an open grave. Di ba alam natin ang patay na naaagnas ay napakatindi ng amoy. Ganun daw kabaho ang mga bibig, ang mga lumalabas ng mga taong makasalanan. The sinners, Romans 3 addresses the sinners. So wala dapat kinalaman sa mga ginagawang ito, nangyayaring ito, ang isang Kristiyano, isang born again na. Sabi, their tongues are filled with lies. Yan ang matindi. Lies. Kasinungalingan. Walang katotohanan. Hindi lumalabas sa bibig ng mga Kristiyano. Ang dinidescribe sa Romans ay ang mga unbelievers. Unbelievers. Ito pa, snake venom drips from their lips. Parang mga makakamandag, nakakapatay na mga lason galing sa ahas ang tumutulo sa kanilang bibig. Ang sakit nito, no? Romans 3:13, description of a sinner. Meron sinasabi dito, sorry, I have to leave early. I have an, okay. Okay. So, ito po ang nangyayari sa atin noon. Maaring ano tayo dito, nag-participate tayo o ginawa natin ang mga bagay na ito. Pero stop na natin. Dahil ang sakit, ang bigat, ang hapde, ang dumi ng buhay natin noon. Okay. So, I would stop there and give a little portion sa ating pong question and answer or if anyone wants to add something. So it may sound po na mabigat ang ating mga binasang scriptures ngayong gabi, pero it has to be told, has to be studied, has to be read, has to be exhorted, has to be shared tonight. Kasi para ma-address ang ating mga pananalita. So these are the things, the Bible, the scripture, the verses telling us there is a proper time for you and me just to remain silent. There's a time to speak, and these are those times that we need to be silent. So anyone has a question before we end sa ating napag-aralan, nabasa, nadinig ng mga matitinding scriptures? Anyone who would like to share something about their experience with words? And I'm glad it is clear tonight. Your silence says that everything is clear. So again, those are strong verses. So they are not my words. They're not warnings from me. They're not nothing from me. They're not my ideas. I just read to you the verses from the scripture. And with that, what is our responsibility as believers? Obey. 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 Sundin po natin. Again, so kung wala na po kayong question, wala na kayong gustong idagdag, linawin,
we will now close. Okay, what about praise report? Any praise report? Not even related sa ating pinag-aralan ngayong gabi. Pastor, ako po. Mag-share po ako, Pastor. Walang sound, Giona. Praise report. Hello? Hello? Wala. Teka, baka ako yun ah. Sige nga. Yan. Naririnig po namin siya. Ayan, ako pala hindi nakakadinig. Sorry. Okay, pakiulit yun. I praise and thank the Lord for a big opportunity na ibinigay po niya sa akin. Ito pong nakaraang linggo, last week of November, ako po ay pinuntahan ng CEO ng NutraWay Internationals po para alukin ng isang position na hindi ko po akalain na ibibigay nila sa akin, Pastor. Nagpapasalamat po ako kasi syempre, di ba po, alam niyo naman po lahat na ako po ay isang full-time mother, full-time wife. Ang ginagawa ko lang naman po sa pagsasalad master ko noon ay kung meron, kung wala, pero pinagsisikapan ko po yung aking pagtatrabaho. So, nakita pala po yun ng iba pang company na may mga kakilala po ako dun sa isang malaking company din na NutraWay nga po, NutraWay Systems International. So they are a big company. It's US-Canadian company po, and they started here in Australia 4 years ago. And now they have given me this position here in Australia na ako po yung mag-handle sa buong Australia. So hindi ko po alam kung paano, pero ang naiisip ko lang po talaga yung nangyari kay Joseph. Wala po talagang akong nakikitang picture kundi yung nangyari kay Joseph. So ako po talaga yung nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon sa oportunidad na ipinagkaloob niya sa akin. At kung sino man po sa inyo na gusto rin mag-work at gusto magkaroon ng extra income, lapitan nyo lang po ako kasi makakapagbigay na po ako sa inyo ng maganda rin pagkakataon para kayo rin po ay mag-grow as a person, syempre, and also financially, makapag-grow din po kayo financially. So, yun lamang po. Salamat po. Wow, what a blessing, huh? What a blessing. Promotion is from above. So The Lord. pray, Yeah, blessings, favors from above. Thank you totoo for po yun, Pastor. Thank you for sharing that. I can understand why you're emotional. So who cannot be emotional when God is so good over you? Paano ka hindi maiiyak sa kabutihan ng Diyos na ibinigay? Puntahan nila ng ilang beses sa telephone, kinausap ko nila ako ilang beses. Sabi ko, I'll pray about it. Give me time to pray about it. And the Lord just keeps on confirming it to me. Talaga po, sabi ko, alam kong hindi niyo po ako pababayaan. So talaga pong, God is so good. And believe me, if you really wait upon the Lord, you love the Lord, you trust the Lord, maraming mga pagsubok na dumadaan po sa buhay natin. Pero kapag nandun lang tayo lagi sa presensya ng Panginoon, naniniwala tayo na ang Panginoon hindi niya po tayo pinababayaan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Talaga pong ipapakita po niya sa atin kung sino siya. So, ang encouragement ko po sa inyong lahat, you really have to have that deep relationship with the Lord. Just keep on reading the Word of God. Apply it in your lives. Ako, ganun din po ang life ko sinasabi. Tulungan niyo ako, Panginoon, na ma-apply ko po ito. Hindi lang po sa salita, kundi talagang sa gawa. At ma-share ko po yung pagmamahal niyo sa lahat. Sa mga hindi po nakakakilala pa sa akin ng mabuti, naintindihan ko naman po yun.
Pero doon po sa nakakakilala na rin sa akin sa inyo, kung sino rin po ako, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil napapakita ko rin po, nabibigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na maipakita ko sa inyo yung pagmamahal din ng Panginoon. So, we just continue to love one another in this group. We may have different churches, we go to different churches, pero hindi po yun ang makakapaghiwalay sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin. Talaga pong ang bond at saka yung fellowship with the Holy Spirit, napakahalaga po sa ating mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya patuloy lang po tayong magmahalan, magtulungan. We encourage one another. We pray for one another. Di po ba, Pastor? Very true, very true. Opo. Very And true. But God is good. God is so good. He is our great shepherd. He is the good shepherd. Keep on reading Psalm 23 and meditate on it. He is truly our great and good shepherd. Walang iba. I agree. Big amen dyan. He's our good shepherd. Okay? Yeah. Thank you and congratulations. Let's congratulate Yona for that promotion, success, being a child of God. Okay, so manatili tayo sa Panginoon and he can bless us in so many ways. Probably not the same blessing kay Tiona, but God can bless us in so many different ways. Okay. Okay, wala na pong praise report, wala nang question, wala nang madadagdag. Ayan, may offer si Tiona. So those looking for an opportunity to earn extra income, meron daw pong business proposal si Tiona. Bless kayong lahat na sasama sa ganyang endeavor. So meron pa yata another. Okay. Wala na po. So let's close in prayer. So I think ang na talagang mag-closing prayer ay si Lynn ngayong gabi. Thank you, Lord. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Lord Father God, we praise and honor you. We thank you for today and for tonight, Panginoon, for this Bible study. We thank you for the life of Pastor Noel, for leading us in studying your word every Tuesday. Lord, we thank you for all we have heard and we have learned tonight. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mapagnilayan po at ang lahat ng aming napakinggan, mai-apply namin talaga po sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na gawain, sa aming trabaho, Panginoon, sa aming pamilya, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming marriage, Lord. And Lord, turuan niyo po kami to discern the difference between knowing when to speak or when to be silent. Yes. Lord, teach us always, give us always a humble heart, Panginoon. That, bigyan niyo po kami lagi ng mapagpakumbabang puso. Help us not to boast on anything or sa kahit anong meron kami, Panginoon. Pinagdadasal po namin, Panginoon, na nawa po ay laging makita sa amin at mag-shine sa amin, Panginoon, ang fruit of your Holy Spirit, which is love, the joy, the peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, Panginoon. Yeah. Gentleness, and lalong-lalo na po, Panginoon, ang self-control. We pray that for all the words that you have given us tonight ay tumanim sa aming mga puso, Panginoon. May they take root and produce wonderful things, Lord. Help us to refrain, Panginoon, from speaking unworthy words, mga salitang hindi kapuri-puri, hindi kapaki-pakinabang, at mga salitang sometimes unaware kami na nakakasakit na kami ng aming kapwa, Panginoon. Tulungan niyo po kami na sa mga panahong kami ay galit, sa mga panahong kami ay may pagtatampo sa aming kapwa, tulungan niyo po kami na magdasal, Panginoon, upang
Malampasan namin ito, Panginoon, ang aming galit, ang aming pagtatampo, Panginoon, na wala kaming masabing masama at hindi kami makapanakit, Lord. Mm. Give us a teachable heart, Panginoon. Fill us always with humility. Tanggalin niyo po ang pride sa aming mga puso and place people in our life, Lord, who will help us and guide us and correct us in using your word, Lord. Yeah. Show us how to accept correction also, Panginoon. Give us a teachable heart, and we thank you, Lord. We thank you for our lives, for all the blessings that you've given us, and sa araw-araw na provision at pagprotect sa amin, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, and this is all we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our King, and our Savior. Amen. Thank you. Thanks for that beautiful prayer, Lynn. Thank you. Okay, Lakash.